Hey, yeah. Hey, how are you doing, man? How are you? I'm good. I'm good. Pretty Good to see you. Good to see you. It's been a long time, huh? It's been a long time, Yeah, man. I got busy, my friend. Yeah, I can see. Yeah, I got It's busy it. with the new job. So, the new job, how is your new Yeah, I job? got busy. I'm already here at Nursing assistant. yeah. Nice, nice. I got the plenty of days off. That's why Yes. I go back to my side hustle. I miss driving. I miss driving and meeting nice people like you. Thank you, my friend. Yeah. Tara! Samahan niyo ako sa Buhay Amerika! Buhay Amerika! Sama-sama tayo! Mga Babs, tara sa bagong kwento! Trabaho, pamilya at pangarap, laban lang hanggang sa tagumpay! Buhay Amerika! Walang susuko! Yung second passenger natin drop off na. Second passenger natin si manager, mga Baps. And dinap off natin siya sa kanyang work. And nag-turn on na rin tayo. Nag-turn on na ulit ako ng ng ating apps sa Leap. So hintay-hintay muna tayo ng passenger dito pabalik doon sa ating area. So yun, let's go mga Bap. So sa healthcare, mapa CNA, mapa nurses, ang lakas maka-stress mga Bap. Ang lakas maka-stress, Kaya naisip ko mga Baps, kasi ito na-try na natin itong ganitong side hustle, ang paglilip tsaka yung pag-Uber Eats. Sa tingin ko magre-retard na ako. Retired ako mga Baps. Ito yung gagawin kong pinaka source of income. Kasi naisip ko minsan pagka medyo mga ilang taon pa hindi ko nakakayanin yung trabaho ng CNA, kung hindi man natin matuloy yung plano natin na maging LVN. At saka parang sa LVN parang ganun din, yung stress nandun din, sa nurses nandun din yung stress. Kaya ilang taon na lang naman tayo kasi medyo hindi na tayo pabata, hindi tayo batang nakarating dito, So ilang taon na lang siguro ito yung gagawin kong mga Babs, retirement source of income, ganun. Hindi naman tayo totaling magre-retire na walang gagawin, pero ito yung nakikita kong pinakamaganda na idea na pagka pag-retired ka na tapos ito yung gagawin mo as a source of income, para meron ka pa rin source of income aside sa pension or sa sa monthly monthly na makukuha mo sa SS, ganon, sa Social Security, Ito yung nakikita kong siguro papasukin kong sideline. Enjoy din na side hustle ito mga Babs, itong ganito, nagda-drive. Hindi para sa lahat, yung mga iba kasi ayaw nagda-drive, pero tayo kasi ako gusto ko naman nagda-drive basta't hindi ako puyat. So hindi tayo puyat kagabi kasi day off ko na nga kagabi. Yun ang first day off natin. Binawi ko muna sa tulog kasi nasa plano na nalalabas ako ngayon, mamamasada ako kahit na pitik pasada lang. Maka 20 o kaya $25 a day bawat day off. Kung may ipon yun, marami rin mga Baps, So ayoko naman na mag full time kapag day off ko. Syempre gusto ko rin i-enjoy yung day off natin. Tsaka sabi ko nga nung nakaraan, namamasada ako yung medyo presko pa. Pagka mainit, ayaw ko na. And isa pa nun, gagamit ka ng aircon kapag mainit, syempre. So mas marami yung gas na nako-consume mo. Parang hindi naman fair, Kasi dito sa lugar namin mga Babs, medyo mababa ang bigayan. Kaya yun na nakita nyo, first trip natin is $4 lang. Although 3 minutes away lang naman, pinick up ko siya 3 minutes, tapos hinatid ko ng 6 minutes. So bali 6, 7, 8, 9 minutes all, lahat balikan 9 minutes, tapos $4 lang yung sa akin. Pero okay lang, pitik pasada lang naman. Pang extra, pang gas, yan, pang burgers. Pang burgers, At saka pa ang tawag dito, meron pala yun, meron siyang Prop 22. Kaya hindi ako nagwo-worry sa kinikita ko, kasi meron siyang Prop
Prop 22 every 2 weeks. So may ina-expect ka pa na sahod every 2 weeks, ano. Yun yata yung mga nag-i-exceed na mileage na nagagamit mo every trip. Parang yung computation, hindi ko alam kung paano nila kino-compute. Pero yun, every 2 weeks meron kang Prop 22 na binibigay nila, which is good, ano. Kung magkakaroon tayo ng 200 or ang pinakamalaking nakuha ko sa Prop 22 is 700 last time nung medyo marami tayong oras na mamasada, nung yun nga na hindi tayo tinawagan nung hospital, yung unang hospital na in-applyan natin. So 2 months ako na bakante nun, namasada ako ng almost 2 months na halos maraming oras ako namamasada nun. 7 hours yata, parang ganun, or 6 hours. Nakakuha ako ng Prop 22 na 700 on top sa mga kinita ko, which is good, di ba? Kaya nakikita ko yung mga iba ginagawang full time itong pag-lift, pag-u-Uber, kasi may kita rin naman talaga kung magpo-full time ka. So malapit na, 1 minute away, pipick upin natin yung pasero, hatid natin 5 or 6 minutes, pero pabalik na yun dun sa ating apartment. So yan, let's go. Mostly clinic ito pumupunta, may may wheelchair o kaya yung stroller ang tawag doon, walker, mga paps. So we'll see, samahan nyo lang ako sa ating side hustle for today. Let's go. 12, 22, 21, 22. Palagi ko napapagbaliktad yung numbers. 21. Kung makita mga paps yung bahay, mukhang mali yung number ng bahay na binigay nun, ah. Itong mahirap minsan, ano, paikot-ikot na ako dito, wala. Pero pag oras na, iiwan na natin siya. Can't see her. Kanina pa ako ikot ng ikot. Kakancel na natin mamaya, mga bab. Pick up schedule 8 o'clock. Tawagan natin. Hindi sumasagot, mga baps. Pag ganito, mahirap itong pasayro na to. Cancel ko na to. Wala hindi sumasagot, tapos wala pa siya rito sa labas. Nakatatlong ikot na ako. Hindi worth it. Come on, let's go. Okay din, sabi ni Google ni Lyft, let's go, cancel the ride. Pagka ganon, may bayad tayo ng at least $2 bibigay yung gas natin na gastos, ano. So ganon lang, kasi may mga pasahero na hindi nagsushow up, napakatagal, tapos kagaya nun, tinawagan na natin, tapos nag-ikot-ikot na rin ako, di ko talaga nakita yung bahay niya. Kaya pag sinabi ni Lyft na let's go, you can cancel the ride, sabi niya, mark as no show up, pwede na yon. May bayad tayo nun kahit pa paano. Pull over lang ako para ma-mark ko yung para ma-cancel ko siya. Pull over lang tayo sa safe place kasi nasa main road tayo. Tabi ko lang dito, mga babs. Kakancel natin yung ride. Kinancel ko na, mga babs. Wala, hindi nagpakita yung pasero. Along the way, mga babs, pabalik ng apartment natin, may nakuha tayong isang biyahe. Kukunin ko, pipikapin ko 1 minute na lang from here. So andito na tayo, mga babs. Pikapin natin yung second passenger natin. Let's go. Drop off, mga babs. Second trip. And we're going to our third trip, 3 minutes away from here. Pupunta siya ng parang downtown to, so $8. Kaya let's go. Every story, every smile makes this journey all worthwhile. No matter how hard the road may seem, never stop believing in your dream. Together we'll rise, together we'll stand, building a better life. Cute drop off, mga babs. Pang ilan na ba natin to?
pang 3 na, no? So downtown siya, natin medyo magulo yung daan sa downtown kaya hindi ko na pinakita, no? And yun mga Baps, gagawin ko lang to hanggang sa gusto ko. Hanggang sa sinisipag tayo. Time check is 9:46. Update ko kayo mamaya kung hanggang anong oras tayo nagpasada, tsaka kung nakailan tayo at nakamagkano tayo sa ating side hustle for today. So yun, update you later. Let's go! Bathroom break muna tayo mga Bap. Naiihi ako. Balik pasada tayo mga Paps. Ganda pa naman ang panahon, no? Dito ang araw, pero presko. Kaya okay pang mamasada habang maaga. Miinit dito mga mga Paps. Alas 3 ganon hanggang alas 4 hanggang gabi. Hanggang 8, mga 8:30 ganon, napakainit. Pero yung ganito kaya pa yung init. So let's go, dadaan ako ng kailangan ko ng maggas, and then pick up pa tayo ng biyahe kung meron pa, no? Mag-o-online ako. Hindi ko lang kung tinurn on ko na ba yung online natin. Online. You're online. Yan. As of now, naka 20 na tayo. Meron mga bonuses pala, oh. May dagdag na $1. Yung isa kong biyahe, tapos yung isa 133 bonus. So total 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 na biyahe na rin pala tayo. So total natin is $20. Titik pasada lang yan kasi nagatid pa ako kay manager kanina. Tumambay pa ako dyan sa bahay. So naka-online na ako. Let's go. Gagas lang ako, tapos kung may papasok na biyahe pa natin. So yung igagas natin mga Bap, hindi ko siya i-minus sa kita natin kasi hindi naman pure pasada lang ginagamit natin itong sasakyan na ito. Pinangahatid sundo natin sa mga bata. Tsaka sa akin, ginamit ko siya nung 1 week sa work. Hindi ko kukunin to kasi kailangan natin mag-gas muna. Dapat pala nag-offline muna ako. Offline muna ako mga Paps. Kailangan ko mag-gas kasi down na yung ating gas. So ayun, babalik tayo. So hindi ko siya i-minus sa kinita natin or sa kikitain natin ngayon kasi ilang araw na akong pumapasada. Tsaka hindi lang naman puro pasada itong ginamit ko ito sa sasakyan na ito ngayong week na to. Kasi 1 week kong ginamit sa ating work. Dahil ayun, dumating yung kinatatakutan ko sa kay Itim na masira. So ngayon nag-show siya ng mga couple days, nag-show siya ng check hybrid system. Tapos hindi ko naasikaso kasi may trabaho tayo, no. Hinihintay ko sana mag-day off. Pero hindi ko na siya ginamit mga Baps. Ito yung ginagamit ko sa work natin mga few days or week na yata. And trinay ko siya kaninang umaga or kagabi trinay ko. Napaanda rin, ayaw niya ng umandar. So yung code na nakuha ko before is hybrid system mga Baps. So medyo malaking gastos yon kung yung mismong hybrid system ang magpapapalit or yung mismong hybrid battery. Pero kung mga wirings lang, tsaka yung mga coolant na cooler system, parang gano'n na sinasabi, mura lang. Sana yun lang ang gastos. Ayun kasi kung battery, mismong hybrid battery yung sira niya mga Bap, yun ang kailangan na i-replace. Medyo magastos yun, malaking gastos. Baka pag-isipan kong i-dispose si Itim, baka i-give up natin si Itim pero we'll see, dahil hindi ko pa siya napacheck. Kailangan siyang ma-check sa mismong Toyota dealer kasi sila yung meron daw doon hybrid system na OBD scanner na hindi yung ordinaryong OBD scanner. Kasi yung ordinaryong OBD scanner is hindi niya madidetect yung sira talaga when it comes to hybrid, yung hybrid system sa mga hybrid vehicle like yung Toyota Highlander hybrid natin. So kailangan kong pumunta sa Toyota or yung mga shop, independent shop na yun, may mga
scanner sila na nakaka-detect nga ng ng mga hybrid system. So yun, naghahanap pa ako dito sa near area ng Modesto kasi papataw natin si Itim dahil ayaw na nga niyang umandar, as in talagang wala na siyang response. Kaya ayun, medyo problemado na naman pagdating sa no? Kasi hindi ko alam kung magkano gagastusin doon. But anyways, nabanggit ko lang kasi nga pinag-uusapan natin yung gas dito sa sa sasakyan na ito. Yun, sa mga may hybrid, mga nakapanood na nito, yung mga may hybrid na sasakyan na naka-experience na ng ganyan. Yung sa akin kasi bigla siyang lumitaw na check hybrid system, tapos mga ilang araw before pa pala nun, sa stoplight nag-stop siya. Tapos nung i-accelerate ko na, nung mag-green light na in-accelerate ko, tinapakan ko yung gasolina, hindi na siya nagmo-move. Tapos ang ginawa ko is di ako nagpanic syempre, no. Pinatay ko yung engine, tapos sinindihan ko yung engine, tapos trinay ko siyang i-move forward, nag-move forward naman siya, umandar siya ulit. Tapos ngayon, hindi ko na nga ginamit kasi natakot akong baka mangyari ulit. Ginamit ko ito sa sasakyan na to ng 3 days yata sa work ko. Nung i-try ko siya kahapon, as in dead na. So yan, comment daw below mga bap, yung mga nakakaalam, yung mga may experience na sa hybrid, kung nangyari din ba sa inyo yan, kung nangyari sa inyo, anong ginawa nyo, tapos magkano yung gastos nyo. Comment down below. Kailangan ko ng tulong sa aking hybrid na si Itim, kasi mahal na mahal namin yung si Itim. Kung hanggat maaari, kung marirepair siya, ayaw dami siyang ibenta, no? Just comment below. So andito na ako sa gas station, kakarga muna tayo ng gas. Let's go. Yun, ipupull tank natin si Itim. Si Kicks. Kano kaya full tank? Kasi nasagad siya mga bap. Empty tayo. $24, $25. At least mga bap, kung may pitik pasada ka, hindi mo na kinukuha sa sweldo mo yung pinanggagas mo sa sasakyan. Let's go. Online na naman tayo. Pasada na naman tayo. Emergency pa yata dito mga paps. Ang daming mga bombero. Pwede pa ba tayo? Meron. May sunog yata. Sunog ba? Uy, sunog nga mga paps. Ay, sa apartment. Mas malapit lang dito sa bahay namin. Lapit. Makiusyoso tayo. Parada muna tayo dito. Lang yung sunog, lapit sa apartment namin. Mabuti na lang may may bombero na mga paps. Kita ko yung bahay, umuusok na eh. Chismoso eh. Ay mga bombero, ang dami oh. Doon natin makipag-chismis tayo. Ay, umuusok na nga rito oh. Sana naapula na apartment siya mga pap doon oh. Pero andun lang yung sunog mga pap. Hindi na ako nakababa, walang parking. Magkikisyoso sana tayo. Bababa sana ako eh, wala akong makitang parking. Ikot ako ng ikot doon. So wag na lang. Medyo malayo pa naman, mga ilang blocks lang, pero nandun lang siya mga papo. Kita pa yung mga bombero doon. At di pa marami nakikita mga paps. Sinarado na nila yung daan. Papatid si panganay, kaya pumarada na rin ako dito sa atin. Mainit ang panahon, sunog. Kailangan mag-ingat sa mga ganyan. Sunog mga papo, yun doon. Dami mga bombero doon, grabe. Tinarangan yung street syempre, para walang dadaan. Yo mga bap, yon mga bap, update 11:10 na
na-stuck na tayo dito. Medyo matagal na rin ako dito sa harap ng Rayleigh's, dito side ng McDonald's. Kasi inopen ko yung Uber Eats natin dahil medyo mahina ang lift, yung mga passenger, ride share. Pero matagal din, halos walang biyahe yata ngayon mga bab. So baka pagtapos maghintay-hintay na lang ako ng ilang minuto. Baka tingnan ko kung makakakuha pa ako, kung hindi na baka gagarahin na ako kasi magluluto pa tayo mga babs ng lunch. So yan, update ko kayo mamaya konti, medyo umiinit na. Parang feeling ko nalulugi na ako sa gas dito. Kasi naka-on yung air condition natin. Kasi mainit naman kung di tayo mag-air condition. So yun, hintay-hintay lang muna ako ng konti. Ito, Uber Eats tayo ngayon. Inopen ko yung Uber Eats. So yan, let's go. So yun mga bab, hintayin ko na lang muna siguro, baka kuha ko ng last trip. Or kung hindi na, uwi na ako ng bahay para makapagluto ng lunch, mag-aano tayo, pusit calamari. Pero siguro hindi ko na mapapakita sa inyo yon dahil sobrang haba na ng ating vlog for today. So dito ko na siguro ikakat ang ating video for today mga paps, dahil palobat na rin itong camera natin, itong DJI na ginagamit ko. So yun lang ang kinita natin mga paps. Titik pasada 11:13 na ng umaga. Pero anong oras pa tayo nag-start nung hinatid natin si manager, pero kasi meron naman tayong mga break, tapos hinatid ko rin si panganay. So yung kinita natin is 20 lang talaga, 20. Hindi ko alam kung madadagdagan pa. So yun, hanggang dito ko na lang tatapusin. Kota, nakuha natin yung 20 kota. Yan lang naman talaga yung kota natin, 20 to 25. Kung lalampas tayo ng mga 40 or 50, mas maganda, pero parang mabagal yung ngayon, yung biyahe. So yun, update ko na lang kayo kung bukas lalabas pa ako ulit. Di ko alam, bahala na kasi day off pa natin bukas. Or baka bigay ko na lang sa sarili ko yon para makapagpahinga, Yung what's up mga pap, nandito na tayo sa bahay mga pap. So yan, gumarahi na ako. Mainit na, tapos wala nang pasada, mahina na yung pasada. Yan, naka-20 lang tayo, malungkot. Hindi. Pero ganoon lang talaga. Side hustle lang. At least may 20, And ayan, magluluto na ako. Nandito ako sa kusina. Magluluto ako ng pusit calamari at saka parang gusto ko mag-barbecue ng pork belly. So ito, yung ating calamari, piprito ko mga paps. Na, mga paps, calamari, sarap. Barbecue pork belly. Ito rin yung ating pork belly barbecue with saucy calamares. Yun, tapos na rin tayo magluto mga paps. Natin iluto calamares, pusit, pork belly barbecue. And gumawa rin ako konting pork belly, chum kawali. O sa ng tumas.